Hello guys, shout out po sa inyo lahat. Ako nga pala si Butch Valdez at ngayon nga ay matagal tayong hindi nakapag-vlog dahil sa mga ginawa natin. Kasi nag-aral ako ng EIM NC2, yun yung electrical NC2 and also yung NC3. So yung NC2 kasi is yung sa pag-install ng mga electrical wirings ng bahay, fire alarm, of course, meron din siyang mga CCTV, and may konting solar din yon, no? And yung NC3 is about naman yan sa electrical NC3, ano? Electrical Installation and Maintenance. Yan. NC3. Yun naman yun ay mga motor control. Usually yan yung sa mga 3-phase, yung mga ganyan 3-phase na motor, lalagay mo ng motor control, mga pindot-pindot. So, by the way, hindi po yun yung ating topic ngayon. Gusto ko lang kayong makamusta ba? Kasi medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog kasi sa pagre-repair. But usually kasi ang ating mga pag-uusapan sa ating channel, sa Butch Valdez channel is actually about yan sa electronics pa rin and electrical. And yung ating scooter, no, mayroon pa, buhay pa, no, pero marami nagsabi na kakamustahin ko daw, ayan, ganyan. And kamusta na ba kung buhay pa? Usually, marami akong ikukwento sa inyo kasi ah, may ginawa ko doon, nagka-problema yung battery kung bakit. So, abangan nyo yung ating mga vlog about doon kung ano yung mga ginawa natin. Um, So, magbabalik tayo sa mga vlog, ano, no? Lalo na sa makakatulong sa atin sa mga repair natin sa cellphone. Actually, ang talagang main na itinuturo natin dito sa ating channel is cellphone repair, di ba? And mayroong mga konting electronics yun. Kasi sa mga electronics yun yung mga amplifier, mga ganun, mga malalaki na hindi siya micro soldering. So, mixer about sa sound system, no, mga ganon. Sa meron din mga sa solar. So, pagbuo ng battery, pag-install, yan. And and then gusto ko rin kasi mag-try ng mga latest na parang yung kagaya nga ng scooter dati. But ang dami ko kasing ginagawa sa buhay. So, that's why medyo nahihirapan tayo sa pagbablog. So makikita nyo, nandito tayo sa ating shop ngayon. And ito yung ating mga mga gamit na. So i-share ko sa inyo isa-isa kung ano yung mga pangkaraniwang mga tools na ginagamit natin, no? Lalo na sa pag-repair ng cellphone. Usually ito yung mga kasi nasa board level na tayo kung baga gumagawa na tayo ng mga nag-aangat na tayo, nagre-rebol na tayo ng mga IC, CPU, MMC, kahit ano, mga basta mga IC, no? So, nagre-rebol na tayo ng mga nun and also nag-JTAG na rin tayo. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga karaniwang ginagamit sa pagre-repair sa board level na level, ano. So usually kasi may mas mga magaling pa sa atin na mas maraming gamit kagaya ng oscilloscope, anong ganun. Usually konti lang alam natin sa oscilloscope and gusto ko rin bumili noon. Usually wala ako noon. Ang gusto kong bilhin na brand is Rigor. I think nasa 19,000 yata 'yon. Pero titingnan natin and usually kasi yun ginagamit din yun sa laptop repair, sa mga panel ng mga sa mga TV, no? So, malaking tulong nun lalo na sa mga amplifier din, kung gusto mo makita yung mga signal. So, sa cellphone naman, actually, nagso-survive ka naman kahit wala yon, no? Pero kung gusto mo talaga ng in-depth na mga mga repair, so yun yung kailangan nating aralin. Usually kasi, nag-training pala ako sa ERH, iRepair Hub. Last year yata yon, mga August, September. So actually ang trainer namin ay si Sir Michael at saka Pisico Gonzales and also si
si Sir Bok J. Actually, ang pangalan niya is Jarwin Riego, no? So, si Sir Jacob ang alam namin, ano? Doon yata, yan, dati yan sa, ano, so, Caloocan. I think sa Malaria, Caloocan dati yun. So, I think mga August, September yun. Last year, ano? So, usually kasi, before tayo ipakita yung mga gamit natin, pag-usapan natin yung pagkakaiba ng naka-board level na level ng pagre-repair sa hindi. Usually, ang pagkakaiba lang naman guys ng sa board level is mas marami ka lang sakop na pwede mong magawa. So, usually kasi iba malaki kasi ang naibibigay ng training kahit papaano kasi hindi mo na kailangan pang mangapa. So, ituturo na nila sa inyo yung proseso kung paano ba mag-troubleshoot, ano, or fault findings. So, gamit lang ang ating schematic, no, tuturo naman lahat sa inyo yan, bawat components. So, kung gusto niyo mag-training. So, usually, maraming mga nagtitrain na, actually, yung training kasi is hindi yun sapat. Kailangan mo pa rin mag-practice kung paano ba hindi ka makakasira ng board, hindi mo mapalobo, hindi ka makakatanggal ng pad, ano. So, papracticein mo lang talaga, and then dapat may maayos kang gamit na para sa board level. And then, patungkol naman sa kita, no, usually, ang board level kasi malaki naman ang singil, pero nag-uubos yun ng oras. Kumbaga, kung papipiliin mo ako kung magpalit na lang ako ng LCD at charging pin, actually, halimbawa, mas maraming LCD na gagawin, mas gusto ko na ng LCD, madadali-dali lang, palit-palit ka lang, charging pin, palit-palit ka lang. So, kung pagbabatayan mo yon, kagaya dito, bibihira lang naman ang board level, pero at least, yun yung advantage mo sa iba na ngayon kasi binabarat na yung mga LCD, ano, yung pag singilan binabarat. So, pabayaan mo lang, dapat ang gagawin lang natin is upgrade yung ating kaalaman. And then hanggang doon lang naman sila sa mga LCD, ano. So, may mga bagay pa na pwede natin ma-repair kagaya ng mga siyempre sa eMMC Reworks, JIG tagging. So, software, pagtanggal ng mga password. So, hindi lang naman yan sa mga, kasi ang LCD kahit sino na pwede, ano. So, pagdating sa dapat may meron kang mga advantage bilang isang technician. So, kahit pa for example, wala nang trabaho technician, actually, nag-gain ako ng mga experience na iba, kagaya ng electrical, pagsa-solar. So, yun yung mga side hustle natin, na. So, parang hindi rin tayo burn out na sa pagre-repair, and then, sayang din kasi yung mga ganong project na nakita ko na bukod sa pagre-repair, actually kasi yung mga suki natin naghihintay din naman yan. Pag dumating tayo, text kung nandyan ako. So, ayun. So, balik na tayo sa ating topic ngayon. Ipapakita ko sa inyo yung ating mga gamit. Before that guys, baka pwede ka mag-subscribe at 61K na yata ang ating subscriber, and then hindi ko na kasi masyadong nasisilip yung ating YouTube studio, hindi natin yung subscriber natin. Pero parang nakita ko kanina is 61K. So usually nung 50K lang yan, naging 61. So sana siguro mas maganda kung mapabot natin ng 100K para naman tayo magkaroon ng silver button, no? So yun guys, tara na. Bali ngayon guys, ay sisimulan siguro natin sa pagkakaroon natin ng ating microscope. Usually yung iba kasi naka RF4 na sila. So ito kasi ng ating medyo malikabok. Parang ito yung Real Life M3T. Actually, iba ang pangalan nito. Yung Chinese, hindi ko mabigkas. So yan, meron siyang, I think yung lens nito is 0.7x. Ayan. So, ayan, 0.7x. Ayan. So, and then, pinalitan ko na tong ilaw nito guys. And hindi na yan yung dati.
So, meron yung dating ilaw niya, nilagay ko dito, inipit ko. Para may ilaw ako. Actually, sa ating microscope, pinalitan ko na po yan. Yung kanyang base para mas malapad. At mas maganda, no? At para makapag-repair tayo ng mas maganda diyan. So, bukod dito, meron din siyang siyempre dito nga usually kasi kung may monitor ka, kailangan mo ng camera para diyan. Pero bihira ko rin naman magamit. Maganda yan guys sa no, maganda ito sa mga sa kung meron kang TV monitor na malaki, ilagay mo diyan pang display. Yun din ang balak ko para usually ginagamit ko do kapag magba-vlog, kinokonek ko sa OBS. So maliban po do ito sa ating microscope, bahala kayo basta ang advantage kasi ng microscope is magkakaroon ka ng ang advantage kasi niyan guys is mayroon kasi yung hindi natin nakikita, no? Actually, makikita mo lang yan sa microscope. So, maliliit na masyado yung ating mga components ngayon. So, ang aking ginagamit naman na tester, multi-tester na digital is Sunshine DT17N. So, usually ginagamit ko to sa continuity voltage din. And then resistance, no? Meron siya dyan. Meron din yan capacitance, diode mode, and also beep mode. Ayan. So, usually yun ang ginagamit natin. Voltage. Ayan yun. Tapos, meron din tayong ito, pamabilisan kasi ito guys. Itong ating analog. Ito yung brother HD939C. Okay, yan yung ginagamit natin. So, pangmabilisang testing lang kasi ito guys para yan, basta yan, naka times 1, makita mo na kagad yung continuity. Actually, tinuro ko yan sa aking mga vlog na paano gumamit ang pagkakaiba ng dalawa. Usually, dalawa, it's enough. Meron ka na dapat yan. So, importante guys, mayroon kang lights. Kung may microscope ka naman, may ilaw din. So, next na mga major components major equipments na ginagamit natin is yung ating mga hot air. So, meron tayong quick. Ayan ang ginagamit ko. Kahit ano lang, kahit yung basta meron kayong magamit muna, hindi naman kailangan na sobrang mahal yung ginagamit natin na mga hot air, no? So, usually kasi guys, ito yung mga na to, bended na yung nozzle natin. So, ito is pinapambanat ko to pinapambunot ko yan ng mga CPU, yung mga medyo malalaki. So, usually ang gamit ko niyan 360, 70, depende naman yan sa inyo guys kung saan kayo sanay na hit. Mga tinuro sa amin 380 ganun. Depende sa hot air. So yung iba ito naman Sugon 2020D. So depende po 'yan kung saan ka magagamay. So ang pagkakaiba nila is yung mas gusto ko kasi ito minsan dahil yung wire niya madali lang. So yung kasi matigas. So ito kahit saan mo yan ihugot, kahit saan mo yan ipunta, mahaba man yan. Ayan. So pasensya na kayo, medyo madumi yung magamit natin dito. And meron din tayong atong soldering station natin is Sugon T26D. So ginagamit ko to guys sa mga maliliit talaga. So sa pang-reball. And ito naman natin T12. So napaka-importante na itong mga maliliit na tip nito guys, no? Kasi hindi ka lalo na sa pag-JTAG, no? So ito naman yung ating T12X Plus, Ito yung madalas kong gamitin. Yung tip ko nga pala dito is ayan. Ayan siya. Yung malapad. So pinagpalit ko. Usually kasi dati ito yung ginagamit kong tip is ito. Yung tip nito. Ayan. So, pinalitan ko na either straight na maliit. Ayan. Tigas na nga luma na, no? So, yung ating soldering iron and
ating mga, dito tayo. So, yung makikita nyo, may mga cotton buds tayo, no? Para yun sa ating mga fluid panlinis. So, ito yung ating mga phone holder. Ayan. Tool, yan. So, kailangan natin itong mga to, phone holder. At least, no? To, favorite ko to kasi may spring. Ayan. So, may mga favorite tayo. And then also ito. Ayan, pang rebol ko, lagi itong ginagamit, no? So, and also, yan na nga ito mga ating mga ginagamit. UV light, UV, yan. Fast dry solder, ayan, na UV paste. Ayan. So, ito, mabilis lang. Unlike dun sa kulay green, actually, yan yung mas maganda to. Bilis lang yan na tumigas. And ito, yung twister na to is sa pang-rebol ko, minsan dito. Ayan. So, ayan, yung mga gamit natin, ito yung sa pang-rebol din to, yung pang-sikwat. And then, also ito guys, yung ating, ayan, yung ganyan. So, magka-partner yan lagi. Ayan, so, pang-sikwat, pantanggal ng, ng paste, ng shield. So, mga tweezer, alam niyo naman na to, may mga Phillips screw tayo, makita nyo. And then, ito mga ating mga, ayan, ating mga side cutter. So, nipper, ayan. So, sa pagre-revolve din, kailangan natin ng, wick. So, 2.0, wick, and 2.5. Usually, ito ang madalas kong gamitin sa, sa revolve. Ito naman sa mga charging, yung mga malalaki, charging port, mga ganun, pang sip-sip. So, mga pang-jumper guys. Ayan. Jumper wire. So, kung wala ka niyan, mga speaker na lang, jumper speaker, malilipis. Yung mga pang-pry tools. Ayan, mga toothbrush. Ito pala, Amawe. Ito yung halogen free. Ito yung pinaka-favorite ko. Ito yung pang ano-ano ko lang, pang hinang-hinang. Itong Amtech, no? Ayan. So, kita mo naman. Kita mo na. Yung panghasa natin ng nito. Ayan. Brush. Mga brush. And then, ayan. So, ang ginagamit natin, reducer sa thinner. Pwede rin kayong gumamit ng Fuji. Fuji. Ayan, fluid. Lighter fluid. And, ito pala. Ito. Lagi kong favorite ko tong dalawang to. Ito is yung, nasira na yung yung wow stick na, na Xiaomi. Ito ay, saglit lang yan. Ito yung TBK. BK pala, BK. And also yung real life. Ito yung pangbukas ko. Kasi mabilis. Ito naman yung pansara ko. Kasi mabagal. Ayan. Para hindi siya So, and also yung ating pang-grind. Ang pang-grind natin. Ito yung IRXC. Mas maganda yung yung bagong version nito. Ayan. Ito. And then, syempre, meron ka dapat mga cutter, mga diamond na mga bala. So, yan. So, yan yung mga sinishare natin. And also, syempre, may magnet ka, para pag nahihirapan na, yung makakuha, ganun mo lang, slide mo lang. So, lalakas ulit yan. And, meron pa rin tayong, ay mga soldering paste natin. Unti lang naman ginagamit ko, dalawa lang balagi. So, itong ating 183 degrees Celsius and also yung ating 138 degrees Celsius. Ayan. So, ito yung talagang pang-revolve ko. Yan yung para sa mga, sa mga mabababa lang. And then, ito yung ating Ichiban. So, ito yung mga mas manipis. 0.8 na, diameter. So, and also itong ating, senso. Marami ito. So, paghanap mo ng shorted, ayan,
Ano pa ba yung ating mga mai-share dyan? Ito ating sunshine na pambukas. So, maraming version kung gusto nyo. Paka-importante ito guys, lalo na sa mga iPhone 12, iPhone na, basta yung mga delikado, mga risky, And, so kahit pa paano, kumpletuhin mo na yung mga screw mo, tweezers, mga ganun, So, ayan, mga na-share natin. So, sa LCD naman, sa mga pandikit na LCD, yan, actually, yung black lang laging ginagamit natin. Bulain. So, T7000 lang gamit ko yung black lagi. So, maliban kasi sa guys, meron tayo sa power supply pala, meron tayong Sugon 3005D. Meron din yung maraming niyan, yung maraming USB, So, usually kasi yan lang yung nakuha ko. Pero sapat na para sa akin to. And then, meron tayong S-Mechanic na power boot cable. And also, meron din tayong, ito yung sunshine para sa iPhone, sa mga iPhone. Kasi medyo nag-short to dati. Ayun. Dahil nga sa yung isa kong power supply, yung walang protection, pag nag-short. And then, meron tayong mga, short killer. Ito yung strong power. Ayan, strong power. And then, ito yung ating sunshine. So, 30 ampere, 20 ampere. Ayan. So, maganda yan sa pangmabilisan, lalo na kapag iPhone. And then, meron tayong mga, UV light. Ayan. Ayan. Para sa, sa UV phase natin. Ayan. Then, yung fan, pampalamig. Para mabilis lumamig pag nagre-revolve tayo. And sa iPhone, actually, and then itong mga natin, product schematic, Ito dito natin nalalaman kung nagcha-charge pa ng maayos, ayan. 1.6 normal, parang ganun. So actually real-life 'yon, and then ito naman yung ating isa, yung luma natin, yung product. Actually halos parehas lang din. Wala na masyadong pagkakaiba. Sa LCD, may mga ginagamit pa rin tayo nito. And then, mga tape. Ayan, mga tape na. Yellow tape. High temp tape. And ito sa pang-re-revolve, importante rin to. Aluminum foil. Ayan. So, marami tayong pwede pang ma-share. Usually, ito ating HeatKit platform na to, So, bihira ko to magamit. And then, mayroon na rin pala siyang ang maganda dito, may fan siya. Mabilis silang lumamig. Meron na siyang platform para sa sa pagre-revolve na ng kanyang yung double. Yan, na-double ako ng bili noon. And then meron din tayong yung weld, yung sa spot weld. Ayan, para naman minsan nagpapalit tayo sa may BMS, hindi na tayo problema. And doon sa maliban sa and then ito pa pala ating short cam. So actually sapat na ako dito, hindi ko na kailangan upgrade kasi bihira ko lang din naman ito magamit. So at least meron tayo, kung hindi ko mahanap, hindi ko makapa, ginagamitan ko na lang ng short cam. And sa pagre-revolve pala guys is may kailangan din kahit paano meron kang mga stencil, So ito yung mga mechanic, UFO, meron na akong Xiaomi. Meron pa ako yung hindi ganito, yung mga binibili ko tag-isa. Ayan. Ito na yung sa iPhone. Ayan. Ito Sonra pa. Ayan. Huawei. Ito ay Samsung. Ayan. Huawei, Samsung, Xiaomi. And then iPhone. And then meron pa ako yung isa eh. Actually, meron pa ako dito yung Maant guys. Bili rin kayo ng set nito para hindi kayo mahirapan. Lalo na sa mga CPU. Meron na rin akong binili para sa mga eMMC. Ayan, para sa pagre-revolve. Ito yung Maant, Ayan. Magnetic na kasi yan guys. Sakto-sakto na yan. Hindi ka na mahirapan. So, ito yung mga ginagamit na mga pang-revolve guys, Marami na rin brand na nag-o-offer ng ganito. Ayan. So, dati kasi ganito yung nakita namin sa training. So, ganito na rin yung binili ko. Ayan.
So, sakto-sakto kasi yan, guys. Ayan. So, marami, nagre-revolve ako kaso hindi ko nabablog, no? Yan. Pagdating na sa mga board level, hindi muna tayo nagtuturo nun. So, baka magalit yung mga mentor natin. And then, actually pala, kailangan, pag sa J-tagging, so easy J-tag ang ating gamit. At least meron kanyan. At ito yung mga gamit natin. Meron tayong CM2, yung Hydra, meron pa rin. Actually, may nagagamit pa ako nito, CM2. Easy J-tag. So, meron akong mga, pag chip off na siya, meron akong pang NEMMC, and then, actually, meron din akong UFS. Ayan. Ayan, mga UFS natin. Yun, then meron din yung mga ISP na rin, mga kasama yan. Ito, set na yan pag nabili mo. Nabili ko yan, second hand sa, sa kaklase ko nun, sa ARH. Ayan, shout out kay Sir, Jafar. Ayan. And, ano pa ba ang ating mga share? Ito pala, bihira ko ito magamit, guys, itong P10. Minsan kasi pag unlock ng Wi-Fi, pag nagpalit ka ng Wi-Fi IC, no? Pag-change na rin ng serial ng mga tablet. So, bibihira na lang din yan. Yan. So, at least meron kayong short killer, guys, ha? Ayan. Na nagagamit nyo. Ayan. So, yung product schematic, huwag nyo kalimutang bumili na mga ganyan para kikita nyo kung okay ba siyang charge. So, may ginagamit din nating software na mga ginagamit natin Borneo. Ayan. So, mayroon din tayo yung na-delete ko yung CXW, no? CXW, na-delete ko yan. So, kanina lang gagamitin ko sa So, usually, ang talagang pinaka ginagamit natin is yung unlock tool. Ayan. Yung ating madalas gamitin talaga is unlock tool kasi ang daming support, and then talaga naman dyan tayo tumitiba, no? ng mga password and also mga FRP. Ayan. So, also guys pala, yung ating mga LCD, ayan. So, ayan, may mga stock din tayo mga LCDs. Ayan, madami-dami na rin tayong mga na-invest. Usually, hindi naman tayo yung talagang supplier. So, bibili. Ang mga ginagamit pala nating mga brand ng LCD is actually all parts and GMS, MNK, TM, and MNK na na Fly CDI. So, tapos meron tayong pang iParts Expert. So, paiba-iba, marami tayong mga brand na depende sa unit, and kasi may mga supply sa kabila sa ibang brand at may madilim gano'n. So, usually yan yung mga dapat flexible ka kung saan mo kabisado yung mga LCD. So, ayan. So, usually ito yung mga paninda natin, andyan na. Papasilip ko lang sa inyo. So, kailangan nyo rin naman. Medyo gabi na, guys. So, saka na yan. Sa repair na lang tayo. So, siyempre guys, kailangan mo pala ng computer, no? So, napaka-useful po ng ating mga computer. Lalo na sa pagtatanggal ng, mayroon pa palang update yung ating unlock to. So, usually, ginagamit ko tong ating laptop sa, sa iPhone kasi ayaw ewan ko ba, pag nagbabypass ako, ayaw dito sa PC ko kahit anong gawin ko. So, meron tayong laptop para sa, so, ayan yung ating So, kung makikita nyo, nakaset up na lagi yan dati, yan kasi yung ating pinapang-vlog papunta ton. Ayan. So, ganyan lang kasimple yung ating setup. So, usually, ikinalat ko na doon kanina para makita nyo lang. So, usually talagang makalat po yan. So, pinunta ko na dito para hindi na tayo kukuha-kuha. So, yun lang guys, yung ating mga ginagamit. And marami pa namang mga gamit na kailangan mo kung gusto mo maglagay ng oscilloscope dyan. Yung mga tawag doon sa mga sa pangtanggal ng LCD. Okay, yun guys, yung ating mga ginagamit. And then,
Usually kasi yung mga ating mga kaibigan diyan na marami pang mas maraming gamit kaysa atin. So, usually yun yung mga napundar natin sa pagre-repair. Nagsimula lang din naman ako sa microscope na, no? Ay, papakita ko sa inyo. Ito. Microscope na ganito, nagsimula lang din naman ako dito, guys. So, usually kasi dati hindi talaga ako gumagamit niyan. Pero nakita ko yung advantages ng paggamit ng microscope na meron tayong hindi nakikita talaga na nakikita ng microscope. Actually, nagmura na yung mga microscope ngayon kaysa dati, ano? So, makakabili ka na ngayon ng RF4, less than 15K yata, meron na. And then, of course, yung mga parts mo, dapat kahit papaano meron ka, yung mga charging pin, ano? Bili kasi yan, yung mga, ano to, mga charging pin, yung mga, yun, bili ka na rin ng box mo na ganyan. So, yun nga, yung IC friend natin, nadoble ko nga ng bili yan eh. So, ayan, yan din yung mga pyesa-pyesa natin. Ayan, mga charging port, oh, ayan, mga IC na yon, mga charging IC, mga puro ano, pyesa. So, hopefully guys, nag-enjoy kayo sa ating mga sa munti nating i-share sa inyo na mga video na baka makatulong sa inyo as hindi naman natin pinagyabang yung mga gamit natin. Usually yan para maging reference nyo rin sa pagbili nyo. Usually marami na kasing mga lumabas ngayon na mga gamit ano na hindi ko na alam kung ano yung mga yan kasi basta nagre-repair na lang ako kasi yun na yung nakasanayan ko. At least kaya kong gawin gamit yung mga gamit natin, no? So kapag nasira na, doon na lang tayo siguro mag-upgrade at magpapalit, no? So, like, share, and subscribe guys. Hopefully marami pa tayong mga vlogs na magawa, no? Maraming salamat sa inyo at see you next vlog guys. Ayan, so marami pa tayong mga mai-share about sa pagre-repair. And kahit ano na lang natin iba-vlog para naman hindi nakakasawa, no? Sige. Bye-bye guys!